Gabi na rin nga kami nakabalik sa hotel pagkagaling nga namin sa Japanese restaurant. Then alas 9 nga bumaba nga kami para mag-almusal. So yun nga, nag-bread lang din ako, then siya naman nag-coffee lang. Nakaplano na nga yung gagawin namin ngayon. Lilipat kasi kami ng hotel. Medyo naliliitan kasi siya dun sa bed na tinutuluyan nga namin. Ang gusto kasi niya yung double size bed nga. At dito nga siya sa may executive hotel nagpabook. So katabi nga lang din to ng Riviera Mansion. Pagkatapos nga niyang mag-check out dun sa Riviera, nag-check in na rin kami dito sa may executive hotel. Eksakto ang alas 12 nga ng tanghali, lumipat na nga kami. Pagkatapos nga mailipat yung mga gamit dito sa kabila, lumabas naman kami, pumunta nga kami ng Robinson. Dito na nga kami kakain ng pananghalian. Tinanong nga niya ako kung saan ko gusto kumain. Sakto nga nung pagtanong niya sa akin na patapat kami dun sa may Frankie's restaurant, kaya sabi ko dun na nga lang nga kami. Ako na din nga yung pinapili niya ng kakainin namin at sweet and sour nga yung napili ko. Medyo maselan nga siya pagdating sa pagkain kasi hindi siya kumakain ng pork, hindi rin siya kumakain ng beef. Chicken nga lang nga din yung kinakain niya na meat, then mga isda. So yun, tinanong ko nga siya kung bakit siya hindi kumakain nga ng baboy at saka ng beef. Sabi nga niya sa akin ayaw niya lang. Wala ngang rice dito kaya puro chicken talaga yung kinain namin. So yun, kung nagtataka kayo kung hindi ko muna itinatapat yung camera sa kanya kasi ayaw ko muna siyang i-flex. Siguro ipiplex ko siya after ng second meeting namin or third meeting, so hindi ko alam kung kailan mangyayari yun. Kagabi nga bago kami matulog, napag-usapan nga namin na ipag-shopping niya ako ngayon at kung saan nga kami pupunta kasi nga 1 week pa nga siyang mag-i-stay dito. Siya gusto niyang pumunta sa Batangas, ako naman gusto ko sanang pumunta ng Zambales. So yun, magkaiba nga yung way namin. Kung matagal sana siyang mag-stay dito at least 2 weeks, sa Davao talaga sana namin gustong magpunta. Binibilang nga niya kung pwede nga kami sa Davao ng 3 araw. Kasama na nga yung mga biyahe, yun nga sabi ko, hindi rin kami mag-i-enjoy kapag ka mabilisan lang. Mapapagod nga nga kami kapag kaganon. Dito nga kami unang nagpunta sa bilihan ng mga swimsuit. Sabi ko nga sa kanya, marami nga akong ganito sa bahay. Yung mga in-order ko pa nga sa Shein. Ilan pa nga lang nga din yung mga nagamit ko. Pero pinagpipilitan na nga niya na gusto niya nga akong bilhan. Kaya sabi ko, sige, go. 1,500 nga yung isang pair ng swimsuit. Sabi ko nga kung sa Shein ko kinuha yun, makakabili ako at least ng mga 11 pieces to 12 pieces nga yung mabibili ko na sana doon. Sa TikTok live nga ang daming mabibili at ang gaganda pa ng quality kasi doon nga ako bumili para doon nga sa mga pangregalo ko sa mga kapatid ko. Pagkatapos nga sa Watson naman kami nagpunta kasi gusto niya naman daw ako bilhan ng lipstick. Doon nga siya sa may stall ng Revlon nagpunta. Dinagdagan na rin nga niya ng eyeshadow at saka nail polish. Naghahanap din nga siya ng yellow na nail polish. Yun nga lang hindi naman kasi available. Kaya lang pink yung pinili niya para daw pair dun sa lipstick na ginagamit ko. Pagkatapos nga, yung short ko nga daw butas-butas kaya bumili daw nga ako ng hindi butas. Sabi ko nga sa kanya, ano ka ba, passion yan? Tumawa nga lang nga din siya sa akin kasi binibiro nga lang nga niya ako. Then, pati nga pang tops, binilan niya rin nga ako ng 2 piraso. Gabi na rin nga kami natapos. Plano pa nga niya sanang pupunta kami ng parlor para nga ipaayos yung buhok ko. Wala na rin kasi kaming time kasi pupunta nga kami ng bahay dahil nga kukuha pa ako ng ilang damit. At ang final nga na napag-usapan namin, sa Batangas na lang kami pupunta. Gusto kasi talaga niya yung mabilis lang yung biyahe. Sa Batangas kasi 2 hours lang. Pero sa Zambales kasi aabutin din siya ng mga 4 to 5 hours. Kaya sabi nga niya, next time na nga lang nga doon. Saglit lang nga ako dumating sa bahay kasi nga kumuha lang ako ng ilang pirasong damit. Nakasakay nga siya sa e-bike. Kasi nga hinatid kami ni Geraldine dito sa may bayan para nga makasakay ng taxi. Tuwang-tuwa nga siya nung nakasakay siya ng e-bike kasi dati lang daw pinapanood niya kami na nakasakay doon. Then hindi nga niya akalain na makakasakay din siya sa e-bike nga namin. Kasi nga minsan napapanood nga niya yung vlog ko. Bago nga kami bumalik sa hotel, pinag-take outan muna nga niya muna sila Geraldine ng pagkain. Then mag-11 na nga kami umalis dito sa may poblasyon. 11:30 nga nakarating naman na kami dito sa may Mabini. Dito na nga kami nagpa-drop sa Japanese restaurant na kinainan nga namin kagabi. So yun, talagang pinagsasawa talaga niya ako sa Japanese food. This time nga tempura naman yung kakainin ko. Then nag-umorder din ako ng wakame soup. Meron nga siyang halaan, isa nga to sa mga favorite kong kainan dun sa may Hama Sushi sa Japan. Sobrang sarap kasi talaga niya, talagang lasang-lasa mo yung seafood. So dito nga sa restaurant na to, talagang kung ano yung kinakain namin sa Japan, kung ano yung lasa, ganun na ganun din talaga yung lasa dito. Yung Tokyo kasi na fast food. Although Japanese food nga siya, pero hindi siya kalasa talaga. Medyo magkaiba nga kasi parang Filipino style din kasi talaga yung isiniserve nga nila. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!